Naglatag na umano ng malaking halaga kay Troy Rosario ang Converge matapos tanggihan ang inilatag na alok ng Blackwater. Ang pamunuan ng TNT sinasabing magtataas pa ng alok sakaling may maganap na ikalawang pag-uusap sa pagitan nila at ni Troy Rosario. Posibleng meeting ni Troy sa SMC Group magaganap na umano sa susunod na linggo at ang nararamdaman ni Troy sa naglalakihang alok mula sa malalaking kupunan ngayon sa PBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang nagiging desisyon si Troy Rosario kung saang kupunan siya pipirma ng kontrata sa kabila ng kaliwat kanang alok mula sa naglalakihang ball club. Huling nakausap umano ni Troy ang pamunuan ng Converge na ayon sa balita ay may mas malaking alok kumpara sa Blackwater. Tanong, magkano nga ba ang alok ng Converge kay Troy Rosario? Tutukan natin ang pasabog ni Homer Sison sa Spain. Kasunod ng isang pag-uusap kasama ang MVP Group noong October 4 sa tanggapan ng PLDT sa Makati, ang dating NU star ay ilang beses na nakipag-ugnayan sa Converge sa pamamagitan ng text at tawag. Ayon sa ilang source, ang Converge na hindi papipigil sa kanilang kagustuhan na manalo ng isang kampyonato ay naglatag ng halagang 950,000 kada buwan para kay Troy Rosario kabilang ang bonus sa loob ng 5 taon. Okay, so malaki po yung offer. Malaki ng konti sa alok ng Blackwater. Yung Blackwater po kasi bali-balita, nag-alok sila ng 900,000 kada buwan kay Troy Rosario sa loob ng 5 taon. Sa kasamaang palad, hindi nila nakumbinsi si Troy. Yung MVP Group na nakausap niya noong October 4, base rin po sa pahayag ni Homer Sison, medyo maliit umano yung inalok nilang kontrata. Hindi natin alam ang rason kung bakit maliit umano yung inalok nila, pero siguro may rason sila dyan kung bakit. Anyway, wala pa pong napipirmahan si Troy sa kabila ng malaking alok na nakukuha niya sa ilang ball club. Kung bakit, hindi rin po natin alam. Siguro sinasala niya talagang mabuti ang lahat bago siya tuloy yung pumirma ng kontrata sa maswerteng kupunan na makakakuha ng kanyang matamis na oo. Pero guys, may balita rin kasi na posibleng taasan pa ng TNT ang alok nila kay Troy kung sakaling masundan yung kanilang pag-uusap. Ibig sabihin, posibleng may pangalawa pang meeting na maganap sa pagitan ni Troy at ng MVP Group para tuluyang plantsahin ang anumang pwedeng plantsahin nila para makuha nila ang serbisyo ng dating player ng Blackwater. So kung mangyayari yan, panalong-panalo dun si Troy Rosario. Ibig sabihin, mas may option siya. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayOff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Bago pa sumambulat sa media ang naganap na meeting ni Troy sa pamunuan ng Converge, Blackwater at MVP Group, nauna na ring sumambulat sa media ang umunoy posibleng pakikipag-usap din sa kanya ng pamunuan ng SMC ni RSA. At mula sa report ni Homer Sison, tila nalalapit na itong mangyari. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Homer Sison sa Spain. Sinabi sa akin ni Troy na kararating lamang mula sa 3 araw na bakasyon sa Bangkok na malapit na siyang magdesisyon. Naghihintay na lamang siya ng isang inaabangan na pagpupulong sa susunod na linggo. So eto na siguro yon, yung inaabangang meeting ni Troy sa pamunuan ng SMC Group ni RSA, di ba? Alam niyo, sa tindi na pangangailangan ng SMC Group sa katulad ni Troy na isang big man, posible talaga na hindi nila pakawalan si Troy. Tingnan natin yung grupo ng Ginebra ni Coach Tim Cone. Kulang sila sa big man, di ba? Malimit, pagod na pagod si Japet Aguilar dyan. Nawala na kasi si Isaac po dahil meron siyang injury eh. Si Joe Devan, saan dyan naman siya? Pero aminin natin na hindi ganun kabigat ang pwedeng ibigay ni JDV sa loob kapalit ni Japet. Sa isang side, maganda yun para kay Japet. Maganda yung nangyayari ngayon sa Ginebra. Maganda dahil naha-highlight yung kanyang kakayahan na dalahin ang kanyang team. Pero sobrang pagod yung nakukuha niya doon. Yun ang problema ni Coach Tim Cone. Kailangan may kapalit siya or si Japet na kaya rin mag-dominate sa loob katulad ni Japet. Kaya siguro kung makukuha ng SMC si Troy, swak na swak po siya dito sa Ginebra. Magkakaroon siya ng malaking papel dito sa mga susunod na conference. Dinig natin na 5 taon ng alok na ilang ball club kay Troy. At sa panig ng SMC, kaya nilang tapatan yan. Kaya rin nilang taasan pa yung 900 to 950k na naiulat na alok sa kanya. Sa panig naman ng SMC, kailangan din nilang katulad ni Troy
Kung napapansin nyo, hirap din si Junmar Fajardo, di ba? So yung pagpasok ni Troy kung sakali dito sa SMB, magbibigay sa SMB yan ng malaking bentahe. May makakasama si Junmar Fajardo. So ibig sabihin, swak si Troy Rosario sa alinmang team ng SMC Group in case na pumirma siya dito. Base sa mga lumalabas na report, walang dudang magandang magiging kinabukasan ng pamilya ni Troy Rosario sakaling pumirma na siya ng kontrata sa alinmang ball club na interesado sa kanyang serbisyo. Dahil dyan, gusto nating malaman kung anong pakiramdam ng isang Troy na tila pinag-aagawan ng maraming kupunan sa PBA. Narito ang kasagutan ni Troy sa isyong yan. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Homer Sison sa Spin. Doon ko nararamdaman na may value pala ako. Yun din ang reason bakit ko in-explore ang free agency. Halos lahat naman maganda yung offer eh. I really appreciate yung mga nakamiting ko kaya bala ko bago ako pumirma kung saan ko mang gusto, i-message ko sila para as a sign of respect na din sa kanila. Yes naman, kung ikaw yung nasa pwesto ni Troy, di ba? Ganon din ang sasabihin mo. Mararamdaman mo rin yung halaga mo, di ba? Ang lalaki kasi ng alok at hindi basta-basta alok 5 taon ang tagal nun. So ibig sabihin, secured na yung pamilya mo talaga. Makakaipong ka na rin nun sa loob ng 5 taon. Yung 900 to 950k na alok ng iba, posible pang tumaas yan kapag nag-usap na sila ng SMC Group. So para sa akin, tama yung ginagawa ngayon ni Troy. Kinukuha niya muna lahat ng alok, tapos saka na siya mag-decide kung tapos na, di ba? Kung wala nang posibleng mag-alok sa kanya. In short, panalo siya dito. Makukuha niya yung tamang presyo niya, yung tamang kontrata na kailangan niya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang mahal na pamilya. At si Troy, bilang isang one-time champion at 4-time PBA All-Star, naniniwala tayo na kakayanin niyang tapatan ang ibibigay ng team sa kanya sakaling pumirma na siya ng kontrata. So ngayon pa lang siguro, congrats kay Troy Rosario. Malayo pang biyahe pero maliwanag na yung future para sa family ni Troy. So guys, maraming salamat.